upload. Shout out sa lahat ng ating mga Caps. Kay Caps Antonio Dismas. Nagpagawa siya ng cutter head mga Caps, and by this week papadeliver na rin natin yung cutter head niya. I hope na patuloy kayong ma-inspire, patuloy kayong mangarap na marating yung mga gusto nyong marating sa buhay. Hello there mga Caps. Yan, welcome. Medyo talagang napaka-busy natin this past few months. Kaya kung mapapansin nyo, medyo napakadalang ng mga videos natin. Actually, nagla-live na nga lang ako para kahit papaano meron tayong i-upload ng mga videos sa channel. Pero okay, mag-alala mga Caps, nandito pa rin ako. At eto, medyo maraming projects at maraming iniisip. So ganun talaga mga Caps yung pag-handle nitong ating furniture shop. So shoutout muna sa lahat ng ating mga viewers, lalong na kila Ma'am Geraldine Panganiban at kay Sir Jody Panganiban from Paris, France. Ayan. Shoutout din sa current client natin, kay Sir Amadeo Bernardes. Pakita ko sa inyo mga Caps yung mga projects natin. Actually malapit na itong matapos mga Caps. Yung mga cabinets, mga modular cabinets. Ayan o. So talagang thankful ako mga Caps na kapag pa-flooring tayo dito sa shop natin at naging maayos yung painting process natin ng mga modular cabinets nila Ma'am Geraldine. Maraming hard times, mga difficulties, pero napakarami ko talagang natutunan sa projects natin mga Caps. Right now meron tayong project na mga panel doors at door frames para yan kay Architect Amadeo Bernardes ng Cabanatuan City mga Caps. Bali yung cabinets nila Ma'am Geraldine mga Caps, ito yung L-type. Matatapos na to by this week. Sisimulan na namin kulayan. Inantay ko lang yung final color na gusto ni Ma'am Geraldine para masimulan na. At hopefully matapos ko na to kasi marami tayong dapat pang tapusin. So isa yon sa mga masasagupan nyo mga Caps kapag meron na kayong sariling business like furniture shop. Tapos as an owner at syempre karpentero din ako mga Caps. So lahat yan dapat matutunan din natin from rough to finish. Check natin lagi yung quality ng mga tinatapos. At syempre kung halimbawa merong dapat baguhin, may mga pumalpak, hindi maiwasan mga Caps. Bago natin idala sa client, kailangan i-control na natin dito sa shop pa lang. Like for example sa mga pinto, yung hindi siya lapat. Kung halimbawa palipit, lalong-lalo sa mga cabinets, yung mga pinto kasi, yan yung sabi ko nga sa mga nakaraang kong vlogs, kung napanood niyo mga Caps, kailangan lapat na lapat yung pinto ng mga cabinets. Kailangan maganda talaga kasi yun yung magsisilbing muka ng mga cabinets na ginagawa natin. Hindi lang sa mga closets, sa mga hanging cabinets, dun sa kitchen sink, lahat yun dapat talagang pulido. Kung halimbawa kinakailangang palitan yung isang halimbawa pinto or yung mga ginamit nating materyales, kung talagang dapat palitan, papalitan natin yan. Huwag lang makompromiso yung quality ng gawa. At syempre, para masatisfy natin yung mga kliyente. At isa pang medyo mahirap i-handle is yung hindi naiiwasan yun, yung mga tauhan. Buti na lang, papasalamat ako ng marami. Meron akong Mang Benro na talagang naging katuwang ko sa pagmamanage at syempre dun sa operation, sa production. Kasi talagang kabisado niya na lahat ng pasikot-sikot. At the same time, nag-combine kaming dalawa na i-apply ko din talaga mga Caps yung napag-aralan ko as a business administration graduate. Advice ko dun sa mga Caps natin na nag-aspire din, nagsisimula pa lang sa ganitong klase ng negosyo, yung woodworking. So yung mga materials natin, available naman yan. Doon sa mga dapat naggamit o power tools na kakailanganin natin. So panoorin niyo mga Caps yung video na to. So dinitalye ko dyan kung bakit itong tatlong machineries na to yung dapat mong unahin
kapag ka mag-engage ka into this kind of business, yung furniture shop. Marami ka talagang aralin, marami kang dapat makasanayan, matutunan. It's a long-term process din naman mga kaps, na habang nagkakaroon ka ng iba't ibang klaseng projects, makakasalamuha ka ng napakaraming klase ng clients. May mga yung sobrang bait, meron yung sobrang diwara, sorry for the term, pero yun talaga mga kaps, yung sobrang meticulous pagdating sa mga designs. Marami na tayong nakaharap na ganyang klase ng clients, pero most of the time napaka-thankful ko kasi yung mga clients na nakukuha ko is talagang napakababait. So shoutout po sa ating mga clients at sa patuloy na pagsuporta sa Ellison's Furniture Shop. Pagka nagsimula ka ng ganitong klaseng business, mahahalughog mo lahat, pati online shop, like sa mga accessories. Buti na nga lang mga kaps, talaga merong Lazada at saka Shopee. Kasi minsan yung ibang mga accessories na kailangan natin sa pagbuo ng mga projects natin ay hindi naman available sa malalapit. So kailangan pa natin lumayo. So isang napakalaking bagay, napakalaking tulong ng online shopping pagdating sa ating negosyo mga kaps. Yan. So ito yung yan, napakaraming alikabok. So mga alikabok talaga dito. Yung ibang mga cabinets na tinapos namin, sinuputan ko na yung iba. Ayan. So hindi ko pa siya mabuo kasi talagang kakain siya ng space eh. Yung iba sinuputan ko yung cling wrap mga caps, para at least kung halimbawa magbubuga kasi kami dito eh. So ayan, mga drawers yan. Ito yung kay Ma'am Zoe, client natin sa Bustos, Bulacan, kila Ma'am Geraldine, sa anak nila. So yan yung kulay. Ito naman yung sa I think yung guest room. So sinuputan ko na rin yan para, kasi yung alikabok okay lang yan, malilinis natin yan. Pero kapag ka nagbubuga kasi may mga particles na umaalipato or nagpupunta dyan sa ating mga cabinet. So para hindi maiba yung kulay or madumihan yan. So ito yung magka-partner yan sa room ng kanilang anak. So may 4 drawers, ito shelves. And then here yung hangiran. Yan. So right here, ito yung kadugtong nung kanilang tong sa CR nila, yung mga cabinets doon. Ito bali, ito ay shurak yung sa side na to. Sa center meron silang hangiran, and then dito sa pa-L type niya, mga drawers and mga shelves. Here naman is yung sliding door na perfume cabinet. So mataas yan mga caps. Yan. Ito yung kadugtong sa itaas. Meron siyang parang shortpet dito sa ibabaw, para kung halimbawa lalagyan dito ng pin light or yung cove light, yan, saktong sakto yan. So may pinto ito, tapos ito naman yung sliding door, ito yung pinto nya, tapos tinted na mirror yung gagamitin natin dyan. Bronze ang napili nating salamin for this sliding door. And then yun yung TV rack nila. So yan, yan ang ating mga projects right now. And dito naman meron tayong projects na kay Sir Amadeo, 3 pull out bed frames. So yun ito yung design ng bed frame mga caps. Ayun o. Yan. Tapos may pull out pa yan. And 12 doors at 12 door frames. So maraming pinto ito eh, kasi may mga twin doors mga caps. Ito yung natapos na. Bali itong door frames na ito mga caps, lalagyan siya ng salamin. 20 piraso yan. Tapos meron siyang liston. Ayan o. 1/4 clear glass lang yan mga caps. So yan yung pinagawa ni Architect Bernardes. So itong mga headers na to, gagamitin natin dun sa 12 pang natitirang pinto na gagawin. Puro panel doors naman yung mga caps, na vertical yung design niya.
Ito yung mga wood panels. So ganyan tayo kabisi mga kaps. At talagang I really have a hard time para sa paggawa ng mga videos right now. Kaya ngayon medyo naging maluwag. Medyo puyat lang kagabi. Pero nakabawi na ng konti, nakaidlip na rin. And habang nagpapahinga, naisipan ko na gawin itong video na ito para naman ma-update ko kayo. At dun sa mga aspiring mga caps natin to start their own business like itong furniture shop. I hope na patuloy kayong ma-inspire, patuloy kayong mangarap na marating yung mga gusto nyong marating sa buhay. At I think this is one of your dreams sa mga katulad kong woodworkers at tulad kong owner ng ganitong klaseng negosyo. So yun, patuloy pa akong gagawa ng mga contents mga caps na talagang matututunan nyo. Like yung sa posting. Gagawa ko ng isang video para madetalye natin lahat ng mga kailangan nating isaalang-alang pagdating sa costing ng project. So, isa din kasi yan mga kaps sa madudugong stage pagdating sa mga projects na ginagawa natin. Kasi isasaalang-alang natin lahat dyan from materials, sa karpintero, labor, sa kulay, sa pintura or barniz man yan, kung automotive paints. Iba-iba kasi ng presyo yan. So, kailangan din nating matutunan yung mga pricing ng ginagamit natin. Like, for example, plywood, plyboard, sa kahoy, sa mga accessories like door hinges, drawer slides, kagaya ng hydraulic rods na naglilift ng cabinet, sa mga push-to-open drawer slides, may mga soft close pa yan. So, napakarami ko ding natutunan. Siyempre, nag-research din tayo sa YouTube, sa Google, ng mga pwede natin gamitin sa mga projects natin para from time to time na i-upgrade natin, from time to time nakakapag-innovate tayo, nakakasabay tayo dun sa trend ng ating mga projects. Para syempre yung mga ginagawa nating projects is nakauso siya, yun, di ba? Kasi normally ang uso ngayon mga kaps sa bahay na lang is yung minimalist. Ayaw na ng ibang masyadong madekorasyon, yung may mga wood carvings, at yung iba ayaw ng masyadong glossy. So lahat i-consider natin yan pagdating sa pag-finish ng ating projects. Meron kasing iba-iba klase yan, may glossy, may high gloss, may semi, merong dead flat, mga ganyan. So I will try to share my experiences, my knowledge about this kind of business. Based na rin sa mga experience ko, pero syempre iba pa rin yan sa mga katulad nating mga woodworkers na na-experience nila outside. Tapos yung sa mga upholstery, so yan, isa din yan mga kaps sa pinapangarap natin na mai-engage natin yung business natin doon. Hanggang dito na lang muna yung aking pagdaldal, medyo napahaba na yata ako. So ayan, nice ko lang kayong kamustahin at gusto kong ipaarating sa inyo na okay lang din ako mga kaps at medyo busy-busyhan lang tayo sa ating mga projects. Salamat na marami. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated sa mga bago nating upload. Shout out sa lahat ng ating mga kaps. Kay Caps Antonio Dismas, nagpagawa siya ng cutter head mga kaps, and by this week papadeliver na rin natin yung cutter head niya. So yun, ingat kayong palagi mga kaps, and Godspeed everyone.